Ma'am, kumusta po yung ating pong isinasagawang voters registration po? Hindi po sa Banwaan ni Gainsa after po kaining nangyari po nga Bagyong Uwan. Hello, good afternoon po. So far, we have already registered 126 new voters and applied for registration. Last November 18 actually, nung Wednesday pa lang, nag-conduct kami ng special satellite registration sa Gainsa National High School. We registered 15 to 17 years old na mga kabataan, and the rest po, yung mga regular voters. Alright, ma'am. So ngayon po, ma'am, everyday, alam po natin na Monday to Saturday, meron po tayong pagpaparehistro. Kumusta din po yung mga pumupunta po dito? So far kasi ma'am, ngayon since nung nag-start ng October, medyo konti pa talaga pag dito lang kami sa office naghihintay ng magpaparehistro. An average siguro mga 5 na siguro lang yung na-rehistro namin. So we are planning sa much pang satellite registration this coming days or weeks po hanggang matapos po yung registration sa May 18 po of next year. Alright. So ma'am, regarding po aside from voters registration, na ito pong ating pong mga ino-offer dito po sa office ng Commission on Election, ano pa po yung mga pumupunta dito to ensure na makasabay po dito sa pag-accommodate natin? Kasi we are also accepting application for yung transfer from other municipalities. We are also accepting reactivation and then yung mga change status or correction of their records sa mga kung may mga mali sa spelling, birthdays, or any information dun sa record nila. And then meron din mga combination of that, reactivation with correction, plus yung ano pa din, yung transfer from post to local, yung may mga record overseas, pwede din mag-transfer sila kung may record sila sa ibang bansa. We are also accepting those po. Alright. Ma'am, ano yung kadalasan na nai-encounter na problem ng ating pong mga pumuputang mga new voter registrant po? Ang nakita namin pong problema or nahihirapan din, lalo na yung walang ID. Kasi like sa transfer, we are really hoping and yung gusto namin kasi pag-transfer, lalo na pag halimbawa gusto nilang lumipat dito sa Gainsa, ang hinihingi kasi namin is valid ID na yung present residence nila, yung address nila dapat nag-appear na dito sa halimbawa sa isang barangay dito sa District 2. Kasi yung iba, yung ID nila, hindi pa updated yung ID nila, andun pa sa previous nilang residence. Hindi naman kami nag-accept na ngayon ng barangay certificate kasi wala na yun sa resolution sa present binalabas na resolution ng Comelec. So, valid ID po. Ano mo yung mga dapat kumbaga ng mga another valid IDs na po pwede kong gamitin kasi yung titingnan po kasi usually ang pinaka-problema din po yung valid ID na ginagamit po natin. Yung besides sa ID, ma'am, ang ina-accept namin is NBI clearance. Isa yun sa pwedeng nilang ma-secure. Pero so far, ma'am, very thankful na kami na may mga national ID na compare noon. Kasi since puspusan na din yung PSA na mag-issue sila ng national ID, so far, yun na po yung nakikita namin na trend. Yung national PhilSys ID, yung pinapakita or pinipresenta sa amin. So, it's a valid po sa question mo, ma'am. Meron naman ibang remedy kapag wala silang ID na yung halimbawa mga any government ID. Lalo na very crucial kasi, ma'am, dun sa transfer. Kasi yung iba, gusto talaga nila pero wala pa silang ID. So, sinasabihan nga namin na mag-asikaso muna po sila. Pero, kapag hindi talaga gusto nilang mag-transfer na isusupport po yun ng affidavit, meron kami ditong form, affidavit, magsasama sila ng tao na kapitbahay nila dun sa present residence nila dito sa Gainsa na willing magpatunay na yung nag-transfer, nag-apply ng transfers, dito na talaga sila nakatira sa Gainsa.
So yun lang, dapat yung taong isasama nila dito sa amin, registered voter po, na within those, dun sa zona or sitio na dun sila nakatira po. Alright. Ma'am, since nabanggit niyo, magkakaroon po kayo ng mga satellite registration, may mga scheduled na po tayong mga barangay. So far ma'am, kasi by next month, magsiset pa kami ng schedule, wala pa tayo na nagpo-post naman kami ma'am sa FB page namin, and then we are coordinating with the barangay officials kapag meron kaming schedule. Pero definitely ma'am, by next year, by January, puspusan kami magsa-satellite. And then we are continuing coordination with the ILG or other, lalo na yung mga kapitan ko. So malalaman naman nila kung saan kami nakaschedule for the satellite registration. Alright. Siguro mo may mensahe ka pa panawagan sa ating pong mga resident. Okay po. I'm encouraging po, lalo na po yung mga youth and mga bagong botante, lalo na po yung mga kabataan, na magparehistro or pag may time po, kahit Sabado or and then holiday po, bukas kami, except sa Christmas is coming mga weeks. Pero definitely we are open from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays, and then Saturday ma'am, bukas din kami, 8 a.m. till 5 p.m. We are just waiting kung sino po yung gusto magparehistro. Sana po marami kaming may rehistro ngayon for the preparation ng election next year po para sa barangay election. Kaloob naman target natin ngayon po na mairehistro. I'm targeting siguro ma'am, sana makarehistro kami at least mga 2,000 new voters namin, kasi ang gusto ko talaga makita yung mga 15 to 17 years old, yung mga batang mga baguhan na magboboto pa lang para sa SK, bumoto sila sa SK. And then sa barangay naman, siguro kasi yung sa mga 18 years old kasi ma'am, yung mga 18 years old ngayon na nagparehistro noon, hindi na sila uulit. Kasi nung 15 sila noon, in-extract lang namin sa database when they turned 18. So hindi na sila uulit po yung mga nag-18. Pero hopefully meron din pa kami ma-rehistro pa mga mas older pa mga botante.